problema ba right of way? O nililis lang nila yung Yun nga, issue? Oho. Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang? Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, kako, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% O ang sinasabi mo, yung mga illegal, maliliit lang yung illegal eh. Di ba? Kumbaga kako sa mga isda, puro dilis. Dilis, oho. Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. O isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap ka ako sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yan kakong dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Oh, Google Play, di ba? Google. Mada-download eh. Meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan, yung e-wallet. Pero ang isa sa mainit na tagpo na napanood namin, kasi napakinggan ko kanina, nung review ko, ang dami pa lang uminit ng ulo kahapon. Senador Alan Peter Cayetano, uminit ang ulo. Senador Joel Villanueva, uminit ang ulo. Mukhang kayo rin yata, medyo uminit din ang ulo. Ano bang pinagtapusan nung hearing kahapon, Sen, tungkol dyan sa online gambling? Hindi kasi yun, marami na raw nababahala sa paglaganap ng online gambling. Kaya sa Senado, may nakita kong mga 5 na panukalang batas, Nelson. 3 doon ay nag-advocate ng complete or total ban. Total ban. Yung 2 naman, ang ina-advocate naman ay strict regulation. Ngayon, ako naman ay nandun sapagkat suporta sa mga kasama, bagamat yun ay pinagsanib na pagdinig. Dahil sa yung online gambling, klasifikadong sports sa tayo eh. Kaya amusement, sports and blah blah blah. So, nasa teritoryo ni Senador Erwin. Ngayon, dahil sa merong tax angle naman yon, nandun si Senator Pia. Ngayon, dahil sa may nasasangkot ang bangko dyan sapagkat regulatory arms siya ng mga e-wallets, nandun yung chairman ng Banks and Financial Intermediaries na si Senator Alan. Hindi ko alam kung meron pa, no? Pero yung nakita ko lang, yun ang 3 magkakaugnay na komite na tatalakay doon sa isang napakaselan na usapin. Ano? Kasi nagsimula yung pagsasalita ni Chair Erwin, ang laki na po ng salot ng lipunan. Alam mo naman yun. Ako naman. Sige. Pero nung sana man lang, ay nagsimula tayo para, meron bang study na talagang nagpapatunay na tagilid na ang bansa natin, ano? Sana man lang, ang gusto kong makita sana doon, hindi na lang ako nagpaka-detalye, ay ang daming social issues na hindi lang social, emotional, psychological. Di ba? Kasi sa social doon, yung fiber ng
lipunan na pinubuo ng maraming mga pamilya. Kasi mukhang gusto nilang ipasinag doon, hindi nga lang nagawa sapagkat may technical problem yata. Mukhang magsisimula pa doon sa mayroong nagpakamatay na bata eh. Aba, sabi ko, teka mo, bakit kaya? Sa sarili ko lang naman. Para bang appeal to emotion kaagad na Samantalang kung tutuusin mo, ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simpleng-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators, PAGCOR. PAGCOR. Kasi nasa kanyang mandato yun eh. Halimbawa, yung PAGCOR, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos I. Kasi presidential decree ito eh. Oo nga. Eh, siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa under martial law. Under martial law tayo noon. Ngayon, hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang bisa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung PAGCOR kasi sa unang batas na yan, presidential decree, hindi lang siya, siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog eh. Oo. Isa sa kanyang mga gawain na ito eh. To regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance. Games of cards. Operate. And games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Generate revenues. Ito yung niya, Kaya, dalawa, dual responsibility, dual person siya. Generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So, sa ganyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pangkaraniwan, pag ganyan ang ganyan ang opisina mo, parang may conflict eh. Di ba? Kasi parang ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon para kumita ka na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko eh. Halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. Pagkatapos, 50% ng 95% na balance noon pupunta sa National Treasury. Ngayon, sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po, kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Ewan ko sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-host ng PAGCOR casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community projects. O yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa BIR, Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Ayun. Para sa sports development programs. Pagkatapos, 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon eh. So 1% napupunta sa kanila. Mayroong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So ang dami niyang nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng PAGCOR's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to social fund
to sustain the priority projects of the Office of the President. O yan, ha? Opo. Tapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun, Paghahatian. ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, ganito. O ano, total ban. Di ba? Kaya ang una kong total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Aha. Sa amin ako, bawal yan eh. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko eh. Sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya pabiro pa ako eh. Baka mamaya, may diskarte na naman. Baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng PAGCOR, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Apo. Tapos binagit ko alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa sa nakalinya dyan na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin ay yung Pareto efficiency. Pareto. Efficiency. P-A-R-E-T-O. I-google mo. Tingnan natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, okay, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Binan nyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Alin tayo dyan ngayon? Ay, sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair, kung halimbawa yung regulasyon, na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibay. Na nakapagre-regulate siya. Hindi effective sa trabaho. Napapasama pa nga yung iba ako. Tingnan mo ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor ng isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon.
at talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam nga naman, puro lang tayo kalungkutan Hindi naman. naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo, At the expense of others. Aha. di ba, pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Ayun nga. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo. Ano man ang profesyon natin. Magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Kumakasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, Noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero as of June 2025, naging 59.92. From 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi ang bilis ng paglago. Nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Sa mga tuwid, concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ang pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa ganon. At yung iba nga, hindi na purely entertainment, naging sugal. Na-addict na iba. So game of chance, game of cards, game of numbers. Dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko, wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako eh. Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng gamitin yung regulasyon mo, Pagcor, dahil wala akong tiwala sa iyo eh. Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa'yo? Tingnan mo na lang, ha? Kanina pa tayo ako nagtatalo, eh. Wala ka man lang ka kung maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate. Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online, yung iba naman casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito eh. Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki.
Ang balita ko, yung unang apat na yan, siguro mabuti pa, ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang apat na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung apat lang. Apat lang. Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung apat lang na yan, kako, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% eh. O ang sinasabi mo, yung mga illegal, maliliit lang yung illegal eh. Di ba? Kung baga kako sa mga isda, puro dilis. Dilis, oho. Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. O isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap ka ako sa mga platforms? Yung web. Sa web. Apat lang naman yan ka kung dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Aha. Oh, Google Play, di ba? Google. Mada-download eh. Oh, meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan, yung e-wallet. Oo. Oh, di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga Maya. dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya, ano? Yang may PayPal pa eh, merong may Shopee Pay, itong dalawang ito, nangingiti-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Ay, sabi ko, teka muna. Yung baka kung e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Oh. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-influensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya. Naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Yun lang pambayad. Ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Altenco, ikaw, ang saya mo. Dito ka lang pala babase. Yun ang inihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinghihigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang kako, wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator PAGCOR. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko, kahit hindi pa tayo tapos, pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Oh, yes sir, sabi niya gano'n. Ngayon, actually po, kanya, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit tinasabi mo? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Bakit kailangan pang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Oh, yan, nakita. Teka muna ako, sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang merong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, kako Altenco, may problema eh. Sa PAGCOR. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Kako, may experience ako sa iyo eh. Talagang binuos ko na talaga doon. Nagso-sorry siya. Tingnan ako. Kung tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon. Wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may provide na magandang alternative eh. Para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun.
Pero may isa pa hong mainit na paksa na this past few days, actually matagal na, pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. At ng mga kung ano-anong mga korporasyon ito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Ayan. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ang ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila ang magbibigay sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na, bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? O nililihis lang nila yung yun nga, issue? Oho. Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun Diba? Pagkatapos, yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman... Di ba nung isang araw ay na-discuss natin dito, Nelson? Isang revetment. Meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Yan ang matindi. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto Dahil ito, nakalagay nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Yun lang pa. Budget na naman palang pinag-usapan. Nakita mo na. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa makatwid, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-uusapan natin.
Diyan napakarami ang corruption na nagaganap. Doon sa palang sa slope na yon, minsan walang bakal. Aha. Pagkatapos nito, magmi-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi magiba. Oo. Oo, ganito yan eh. Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mga 6 na metro yon. Haba, ano. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga merong makinarya, malaki yun eh. Na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Aha. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yun, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, ano yung mga lupa niyan. Oo, yung pinabaunan. Ang pinakamaraming problema rito, lalabas ito eh. Kung sinabi mo 6 6 na metro. ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. E di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang eh. Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung ano eh. Nakalutang na. Lulugso ngayon yung ano. Lulugso. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang eh. Malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero yun nga. Saan mo ngayong kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang na-sacrifice, doon nakuha. Sa-sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan eh. Ngayon, kung gusto ninyo ako, mag-random tayo. Random check. Pababak ko lahat yung mga ano ninyo, yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Makikita ko yan. At tigta-3 lang pala. Makikita mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Totoo. Yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Yan naman eh. Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Sa Senate Blue Ribbon. Wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Abangan natin yan.